Katatapos lang ng aming honeymoon, kinuha ng aking asawa ang kanyang sinturon para turuan daw ako ng mga patakaran sa pagiging asawa. Kalmado kong kinuha ang aking tsako. At ngumiti, magaling, tamang-tama, dahil kailangan ko ng makakasama sa pagsasanay. Pakinggan ninyo ang isang kuwentong puno ng aksyon na magaganap ngayon. Ako si Althea, 26 taong gulang. Kasalukuyan, ako ay isang guro ng physical education sa isang pampublikong high school sa Quezon City. Marami sa mga unang nakakakilala sa akin ang nagugulat kapag nalalaman nila ang aking propesyon. Sinasabi nilang ang aking hitsura ay peminino. Mayroon akong maamong ngiti at malumanay na boses. Mahirap daw isipin na ako ay nakababad sa track, sa bola, at sa mga oras ng pisikal na pagsasanay sa ilalim ng sikat ng araw. Ngunit iilan lang ang nakakaalam na sa likod ng simpleng panlabas na anyo, dumadaloy sa aking dugo ang diwa ng isang tunay na pamilya ng mga mandirigma. Ang aking probinsya ay matatagpuan sa isang bayan sa Laguna, isang lugar na may malalim na tradisyon ng arnis. Ang aming pamilya ay hindi mayaman sa materyal na bagay, ngunit nagmamay-ari kami ng isang hindi matatawarang yaman sa diwa. Ang lolo ko ay isang retiradong sundalo na sumabak sa maraming laban noong mga panahong magulo pa ang bansa. Sa panahon ng kapayapaan, dinala niya ang disiplina ng militar sa paghubog sa aming magkakapatid at mga pinsan. Ang aking ama ay isang respetadong guro ng arnis sa aming lugar mula pagkabata. Sa halip na maglaro ng manika o bahay-bahayan tulad ng ibang mga batang babae, sanay na ako sa amoy ng pawis sa aming training hall, sa malakas na sigaw ng aking ama, at sa tunog ng mga sandatang nag-uumpugan. Ang aking ina ay isang masipag at malakas na babae mula sa probinsya, na mag-isang namamahala sa aming maliit na bukid, at naghahanda ng pagkain para sa 12-dosenang estudyante ng aking ama araw-araw. Sa edad na 7, sinimulan ko ang aking mga unang pagsasanay sa tamang tindig. Ang aking pagkabata ay isang mahabang serye ng mahigpit na pagsasanay. Hindi kailanman nagpakita ng paboritismo o pagiging maluwag ang aking ama dahil lang ako ay babae. Madalas niyang itinuturo na ang martial arts ay hindi para mang-api ng mas mahina, kundi para hubugin ang pagkatao, para sa depensa sa sarili, at para matutunang manatiling kalmado sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Sa lahat ng sandata, ako ay partikular na nahumaling at naging pinakamahusay sa paggamit ng tsako. Ang sandatang ito ay nangangailangan ng liksi, bilis ng pag-iisip at matinding konsentrasyon. Bawat pag-ikot ng kahoy sa aking mga kamay ay hindi lamang lakas ng kalamnan, kundi ang pagkakatugma ng isip at hininga. Laging ipinagmamalaki ng aking ama sa kanyang mga estudyante na ang tapang ni Althea ay hindi nalalayo sa sinumang lalaki sa kanilang training hall. Nang ako'y lumaki, dinala ko ang diwang ito sa Maynila upang mag-aral at magtrabaho. Ang buhay ko bilang isang babaeng guro ng PE ay tahimik na lumilipas hanggang sa makilala ko si Paolo. Nagkakilala kami sa pamamagitan ng isang malayong kamag-anak sa panig ng aking ina. Si Paolo ay mas matanda sa akin ng 3 taon at nagtatrabaho bilang accountant sa isang pribadong kumpanya. Ang unang impresyon ko sa kanya ay isang lalaking mukhang mahinhin, maputi ang balat, nagsasalamin, at napakalumanay magsalita kabaligtaran ng mga brusko at malalakas na lalaki sa aming probinsya na madalas kong makasalamuha. Nagbigay si Paolo ng pakiramdam ng seguridad, kabaitan, at tila may pagkamahiyain pa. Maging ang mga magulang ko sa probinsya ay naging pabor kay Paolo nang makilala siya. Naniniwala sila na ang isang lalaking may trabaho sa opisina at may mahinahong pag-uugali ay magiging isang mapayapang kanlungan para sa isang anak na babaeng may malakas na personalidad tulad ko. Pinayuhan pa ako ng aking ina, nabawasan ang aking pagiging matigas at matutong maging mas malambing para sa ikabubuti ng aming pamilya. Sa panahon ng aming pagliligawan, si Paolo ay tunay na isang ulirang kasintahan. Madalas siyang magbigay ng regalo sa aking mga magulang. Sinusundo ako pagkatapos ng nakakapagod na araw ng pagtuturo.
at laging nagpaparaya sa aming mga munting pagtatalo. Dahil dito, unti-unti akong naniwala na natagpuan ko na ang perpektong katuwang sa buhay. Isang lalaking marunong makinig at gumalang sa kababaihan. Ang aming kasal ay simple ngunit masaya, na may basbas ng aming mga pamilya. Pinasok ko ang buhay may asawa na may pusong puno ng pag-asa para sa isang masayang tahanan kung saan kami ay magkasamang haharap sa hirap at ginhawa. Inakala ko na ang kanyang mahinhing anyo at matatamis na salita ay ang tunay na pagkatao ni Paolo. Hindi ko alam na lahat pala iyon ay isang napakahusay na pag-arte upang pagtakpan ang isang makalumang pag-iisip, pagiging dominante, at mapang-abuso sa loob niya. Lahat ay nabunyag sa unang gabi ng aming pag-uwi sa aming bagong tahanan. Pagkatapos ng aming 4 na araw at 3 gabing honeymoon sa Palawan, bumalik kami sa aming inuupahang maliit na apartment sa Quezon City. Ang biyahe ay naging maayos. Bagaman paminsan-minsan ay napapansin kong tila masyadong kuripot si Paolo sa pagkain at pamimili ng pasalubong. Gayunpaman, inisip ko na lang na iyon ay bahagi ng pagiging maingat ng isang accountant at binaliwala ko ang maliliit na alon ng pagdududa sa aking isip. Pagpasok namin sa bahay, akma na sana akong magpapahinga at maligo nang biglang isinara ni Paolo ang pinto ng malakas at ikinandado ito. Ang tuyong tunog ng kandado sa katahimikan ay bahagyang gumulat sa akin. Lumingon ako sa aking asawa. Tatanungin sana kung ano ang gusto niyang hapunan, ngunit biglang naglaho ang ngiti sa aking mga labi. Ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon ay hindi na ang mabait at mahinahong empleyado ng opisina. Ang mukha ni Paolo ay tumigas. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuring tingin at pagmamataas. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang sinturon mula sa kanyang pantalon. Ang tunog ng katad ay lumikha ng isang malamig na pakiramdam. Bahagyang ipinalo ni Paolo ang sinturon sa kanyang palad, at ang kanyang boses ay hindi na malumanay kundi naging malalim at may pagbabanta. Mariin niyang ipinahayag na, dahil ito ang unang araw namin sa aming bagong tahanan, kailangan niyang magtatag ng mga patakaran at turuan ako kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang asawa. Nagsimula siyang magsalita nang walang tigil tungkol sa tradisyon ng kanilang pamilya sa probinsya. Ipinagmalaki niya na mula sa kanyang lolo hanggang sa kanyang ama, ang salita ng lalaki sa bahay ay batas. Isang utos na hindi dapat suwayin. Ang mga babae raw, kapag nag-asawa, ay dapat marunong magpasakop, sumunod, nang walang reklamo. Madalas daw gamitin ng kanyang ama ang pamamalo para disiplinahin ang kanyang ina. At dahil doon, naging maayos at payapa raw ang kanilang pamilya. Itinuro ako ni Paolo at sinabing alam niyang pinalaki ako ng aking ama na parang lalaki. At bilang isang atleta, ako ay matigas ang ulo kaya kailangan niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan mula sa simula upang alisin sa isip ko ang anumang ideya ng pagkakapantay-pantay sa bahay na ito. Inutos niya na simula bukas, ang buong sahod ko ay dapat ibigay sa kanya para siya ang mamahala, na kailangan kong magpaalam saan man ako pupunta. At pag-uwi, ako ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Kung susuway ako, ang sinturong ito ang makakausap ko. Napatayo ako sa aking kinatatayuan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa labis na pagkabigla sa biglang pagbabago ng lalaking ito. Ang lahat ng paggalang, mga pangako ng pag-ibig, ay tila isang patibong lamang pala upang ako'y mapasok sa kasal na ito. Sa aking isipan, biglang nagbalik ang mga alaala sa training hall, ang mga turo ng aking ama tungkol sa pagkilatis sa kalaban. Ang likas na kakayahan ng isang martial artist ay tumulong sa akin na mabilis na mabawi ang aking kahinahunan. Humalukip-kip ako. Ang aking mga mata ay hindi inaalis kay Paolo. Sinimulan kong pag-aralan at suriin siya mula sa isang teknikal na pananaw. Mas matangkad si Paolo sa akin ng kalahating ulo, ngunit ang kanyang mga balikat ay makitid. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Patunay na pilit lang niyang pinapalaki ang kanyang sarili upang magmukhang dominante, ngunit wala talagang panloob na lakas. Ang kanyang mga paa ay hindi matatag ang pagkakatayo
at ang kanyang balanse ay nakasandal sa isang panig. Ang kanyang kamay na may hawak ng sinturon ay bahagyang nanginginig pa dahil sa kaba. Isang taong mahina sa pisikal at emosyonal na aspeto ang gumagamit ng isang pirasong katad upang subukang pasukuin ang isang babaeng dumaan sa 20 taon ng matinding pagsasanay. Tunay ngang isang trahedya at komedya, bulong ko sa sarili. Huminga ako ng malalim. Inaalis ang lahat ng paunang pagkadismaya. Sa sandaling iyon, tanging kalmadong pag-iisip na lang ang natira. Ang pekeng galit ni Paolo ay hindi ako natinag. Pinatunayan lang nito na nagkamali ako ng pagkilatis sa isang tao. At kailangan kong ayusin ang problemang ito sa pinakamabilis na paraan. Nang makita niya akong nakatayo lang at nakatitig sa kanya, inakala ni Paolo na gumana na ang kanyang pananakot. Humakbang siya palapit. Mas malakas na iwinasiwas ang sinturon at tinanong kung naintindihan ko na raw ba ang mga patakarang itinakda niya. Kung marunong daw ako, dapat ay magbalat na ako ng prutas at dalhin sa sala para makakain siya. Hindi ako natinag. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Dahan-dahan akong umatras, papalapit sa aking malaking sports bag na inilapag ko sa tabi ng sofa. Mabilis kong binuksan ang zipper at kinuha ang aking makintab na tsako na gawa sa kahoy. Ito ang aking laging kasama sa loob ng maraming taon. Bahagya kong inikot ang aking pulso at ang 2 piraso ng kahoy ay umikot. Lumilikha ng isang mabilis at matunog na hangin. Ang kadenang nag-uugnay sa gitna ay umalingaw-ngaw na may lakas. Tiningnan ko si Paolo ng diretso sa mata. Ang aking boses ay malinaw at matatag. Sinabi ko sa kanya, "Magaling. Ilang araw na akong hindi nakakapag-unat-unat. Tamang-tama. Kailangan ko ng kasama sa pagsasanay." Ang mukha ni Paolo ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mayabang ay naging puno ng matinding pagkagulat. Umatras siya. Nanginginig na nagtanong kung ano ang aking ginagawa. Naglalabas daw ba ako ng sandata para takutin siya? Sinubukan niyang iwasiwas ang sinturon patungo sa akin para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Ngunit ang kanyang kilos ay masyadong mabagal at halatang halata. Iyon lang ang hinihintay ko. Sumugod ako na parang isang mailap na pusa. Ginamit ko ang tsako sa aking kanang kamay para salagin ang sinturon. Habang ang tsako sa kaliwa ay mabilis na umikot sa kanyang pulso. At marahan kong hinila ang kadena. Isang simpleng joint lock, ngunit napakabisa. Sumigaw si Paolo sa sakit at kusa niyang nabitawan ang sinturon na bumagsak sa sahig. Hindi pa ako tumigil doon. Umikot ako at bahagyang sinipa ang kanyang pangunahing paa. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig, isang napakaawang tanawin. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng wala pang 10 segundo. Ibinaba ko ang aking tsako, tumayo ng tuwid, at tiningnan si Paolo na namimilipit sa sakit sa sahig habang hawak ang kanyang pulso. Hindi ko siya sinaktan. Ginamit ko lang ang aking kakayahan upang alisin ang kanyang sandata at neutralisahin ang kanyang pag-atake. Itinuro sa akin ni tatay na ang martial arts ay para kontrolin ang sitwasyon, hindi para saktan ang mas mahina sa iyo. Lumapit ako at tinadyakan palayo ang sinturon. Tiningnan ko siya ng may pinakamatatalim na tingin at dahan-dahang nagsalita para itatak niya sa kanyang isipan. Sinabi ko sa kanya na ang kasal na ito ay binuo sa pagkakapantay-pantay at paggalang. Pinakasalan ko siya upang maging katuwang sa buhay, hindi para maging alipin sa kanyang mga makalumang paniniwala. Kung naghahanap siya ng babaeng handang tiisin ang walang katuturang pamamalo, nagkamali siya ng pinakasalan. Sa bahay na ito, ang karahasan ay hindi kailanman magkakaroon ng puwang. Si Paolo ay nakaupo sa sahig, maputla ang mukha, at hindi makapagsalita. Ang gulat at takot ay kitang-kita sa kanyang mga mata. Ang pagyayabang ng isang lalaking gustong gumamit ng dahas sa isang babae ay ganap na nawasak sa simula pa lang. Tumalikod ako. Kinuha ang aking maleta at dumiretso sa silid tulugan. Bago ko isara ang pinto, itinuro ko ang sofa sa sala at inutusan siyang doon matulog. Ngayong gabi, kailangan ko ng katahimikan para pag-isipan ang pinakamalaking pagkakamali sa aking buhay.
Sa mismong gabi pagkatapos ng kasal, ang asawang nangangarap na maging hari ng tahanan ay napilitang matulog sa sala, puno ng kabiguan. Kinabukasan, maaga akong nagising. Ang hangin sa apartment ay tila nakakasakal at puno ng tensyon. Si Paolo ay nakahiga pa rin sa makitid na sofa, nakatalikod, nagkunwari siyang tulog para iwasang harapin ako. Nagbihis ako, kumuha ng maliit na bag, at nagpa siyang sumakay ng bus pauwi sa Laguna. Kailangan ko ng espasyo. Kailangan ko ang init ng aking pamilya upang pakalmahin ang magulo kong isipan. Habang tumatakbo ang bus palayo sa ingay ng syudad, dinala ako nito sa aming bakuran na may pulang baldosa. Ang training hall ni tatay ay kasalukuyang nasa pahinga. Ang mga batang estudyante ay nag-iinuman ng tubig at nagpupunas ng pawis. Nagulat ang aking mga magulang nang makita akong umuwi ng mag-isa. Mabilis na lumapit si nanay, kinuha ang bag ko, at nagtanong kung nasaan si Paolo at kung nag-away ba kami. Pilit akong ngumiti at nagsinungaling na abala si Paolo sa trabaho. Ang lolo ko ay nakaupo sa isang silyang kawayan sa ilalim ng puno ng mangga, hawak ang isang tasa ng mainit na kapeng barako. Kahit na siya ay nasa kanyang 80 na, ang mga mata ng matandang sundalo ay nananatiling matalas at malalim. Tinawag niya ako palapit, umupo ako sa tabi niya, at ipinagtimpla ko siya ng karagdagang kape. Matagal akong tinitigan ni Lolo, at ang kanyang tingin ay napako sa mga kalyo sa aking mga kamay. Kahit sinubukan kong itago ang aking pagod, naramdaman pa rin niya ang mga senyales ng problema. Sa isang malumanay na boses, sinabi niyang ang aking mga kamay ay hindi mapakali habang hawak ang tasa ng kape. Ang aking mga kalamnan ay naninigas, at ang aking mga mata ay puno ng iniisip. Tiyak daw na gumamit ako ng sandata kamakailan. Sa sinabi ni Lolo, parang gusto kong maiyak. Sa bahay, siya ang laging pinakanakakaintindi sa akin. Hindi ko na kayang magtago, kaya't ikinuwento ko sa kanya ang nangyari kagabi. Iniwasan ang mga masyadong mabibigat na detalye para hindi siya mag-alala. Ikinuwento ko ang ugali ni Paolo, ang sinturon, at kung paano ko siya hinarap gamit ang aking tsako. Nakinig si Lolo nang walang sinasabi. Hindi siya nagalit o nagmura. Inilapag niya ang tasa at marahang hinaplos ang aking kamay. Itinuro niya sa akin na maraming uri ng tao sa mundo. Ang tunay na matapang na lalaki ay gumagamit ng kanyang isip at puso upang protektahan ang kanyang asawa at mga anak, at ginagamit ang kanyang mga balikat upang pasanin ang mga problema ng pamilya. Ang mga gumagamit ng dahas para takutin ang mas mahina sa kanila ay, sa kaibuturan, mga duwag lamang na gumagamit ng pananakot para pagtakpan ang kanilang sariling kahinaan. Tama raw ang ginawa ko, na hindi hinayaang mamayani ang kasamaan at ang pagiging dominante. Ang pananahimik sa harap ng karahasan ay hindi isang birtud, kundi pagpayag sa kasalanan. Gayunpaman, pinayuhan din niya ako na maging mahinahon. Ang pag-aasawa ay hindi isang laro na madaling burahin at ulitin. Ngunit kung ang kabilang partido ay walang balak magbago, hindi ko dapat hayaang mawala ang aking sarili. Ang mga salita ni Lolo ay parang malamig na batis sa aking isipan. Sa sandaling iyon, narinig din ng aking mga magulang ang kwento, na mula ang mukha ni tatay sa galit, at akmang tatawagan si Paolo. Ngunit pinigilan siya ni Lolo, at sinabing hayaan akong ayusin ang sarili kong problema. Niyakap ako ni nanay at sinabing, ang pinto ng bahay na ito ay laging bukas para sa iyo. Hindi kailangang magtiis ng anak ko. Ang pagmamahal at suporta ng aking pamilya ay nagbigay sa akin ng napakalaking lakas upang harapin ang mga darating na pagsubok. Pagbalik ko sa Maynila, pagkatapos ng isang araw na puno ng lakas mula sa aking pamilya, mas matatag na ang aking kalooban. Wala na akong nararamdamang pagkalito o takot. Nang gabing iyon, nanatiling tahimik si Paolo. Siya na mismo ang nagluto. Naglinis ng bahay, isang hindi pangkaraniwang kilos. Malinaw na ang aral na natutunan niya noong nakaraang gabi ay nagdulot sa kanya ng pag-iingat. Pagkatapos ng hapunan, naupo ako sa sala at nag-scroll sa aking telepono. Dahil sa kuryusidad, binuksan ko ang social media profile ni Paolo.
Gusto kong malaman kung ano ang humubog sa isang taong may ganito kasamang pag-iisip. Sa pag-scroll sa mga lumang post, napahinto ako sa isang family picture ni Paulo. Nakuha sa isang malaking angkan reunion sa kanilang probinsya. Pinalaki ko ang larawan at sinimulang suriin ang bawat detalye. Sa gitna, sa isang mamahaling kagamitang gawa sa Nara, nakaupo ang mga lalaki sa kanilang angkan. Kasama ang ama ni Paulo. Nakadekwatro. May hawak na baso ng alak. At mayayabang ang itsura. Ang kanilang mesa ay puno ng masasarap na pagkain. Samantala, sa isang sulok sa ibaba ng larawan, malapit sa maruming kusina, ang mga babae ay sama-samang kumakain sa mga plato na nakapatong lang sa sahig. Ang aking tingin ay napako sa ina ni Paulo. Nakayuko siya, hawak ang isang plato ng kanin at konting ulam, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa mesa ng mga lalaki na may lubos na pagpapasakop. Ang kanyang anyo ng pagtitiis at ang diskriminasyon sa kasarian na ipinapakita sa larawan ay nagsabi ng lahat. Ang ugat ng pagiging dominante at pagtingin ng mababa sa kababaihan ay malalim na nakatanim sa isipan at pamumuhay ng pamilyang ito sa loob ng maraming henerasyon. Lumaki si Paulo sa isang kapaligiran kung saan araw-araw ay itinuturo ang ganitong kaisipan, kaya para sa kanya, ang pag-api sa kababaihan ay isang natural na bagay. Tamang-tama, lumabas si Paulo mula sa kusina na may dalang isang plato ng hiniwang mansanas. Umupo siya sa tapat ko at sinabing gusto niyang makipag-usap ng seryoso. Nagsimula siyang magsalita sa isang malungkot na tono. Sinusubukang gampanan ang papel ng isang kaawa-awang biktima. Ipinaliwanag niya na sa mga nakaraang araw, sobrang bigat daw ng pressure sa trabaho, at ang mga gastusin, pagkatapos ng kasal, ay nagdulot sa kanya ng matinding stress. Ang pagkuha niya ng sinturon noong gabing iyon, ay isang sandali lamang daw ng pagkawala ng kontrol sa emosyon at wala siyang masamang intensyon. Sinisipan niya ako sa aking sobrang marahas na reaksyon, na hindi ko raw binigyan ng kaunting respeto ang aking asawa at ginawa siyang masama sa aking paningin. Tahimik akong nakinig sa lahat ng kanyang palusot. Nang matapos siyang magsalita, saka ako sumagot. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata at sinagot ang bawat isa sa kanyang mga walang katuturang dahilan. Ipinaliwanag ko na ang pressure sa trabaho o problema sa pera ay karaniwang pagsubok para sa lahat ng matatanda. Pareho kaming nagtatrabaho. Pareho kaming may sariling pressure. Ngunit walang sinuman ang may karapatang gamitin ang stress na iyon bilang dahilan para manakot o gumamit ng dahas sa iba, lalo na sa sarili mong asawa. Ang paghawak niya ng sandata ay hindi pagkawala ng kontrol, kundi isang pagpili. Pinili niyang gamitin ang lakas para pasukuin ako sa halip na maupo at pag-usapan ang solusyon. Idiniin ko na ang aking pagdepensa sa sarili ay para protektahan ang aking kaligtasan at dignidad. Kung totoong nasaktan ang kanyang ego, dapat ay suriin niya ang kanyang sariling pag-uugali bilang asawa, hindi sisihin ang babaeng tumangging maging biktima niya. Natigilan si Paulo at hindi makahanap ng salita para sagutin ang aking matatalas at lohikal na argumento. Yumuko na lang siya at tumahimik. Bumabalot ang katahimikan sa buong silid. Alam kong nagsisimula pa lang ang laban na ito. At mas marami pang madidilim na sikreto sa kasal na ito ang lalabas sa mga susunod na araw. Noong linggo ng umaga, tila bahagyang nabawasan ang tensyon sa bahay. Maagang gumising si Paulo at lumabas para bumili ng almusal. Inihanda niya ang mesa at tinawag ako para kumain ng tapsilog. Nanatili akong kalmado at umupo nang hindi nagsasalita. Biglang nagsalita si Paulo sa mababang boses, na may hitsura ng lubos na pagsisisi. Sinabi niyang pinag-isipan niya raw, nang husto ang kanyang mga ginawa, at natanto niyang siya ay masyadong nagpadala sa galit at nagkamali. Para makabawi, at para na rin daw palakasin ang kanyang katawan, para maprotektahan ang pamilya, nag-alok si Paulo na turuan ko siya ng ilang pangunahing galaw sa arnis. Nang marinig ko ang alok na ito, bahagya akong nagulat. Isang lalaking mayabang at puno ng pagiging dominante ay magpapakumbabang magpaturo sa kanyang asawa? Isang pagdududa ang umusbong sa aking isipan, ngunit pumayag pa rin ako. Gusto kong makita kung talagang gusto niyang magbago. Sinabi ko kay Paulo na magbihis ng sportswear,
magsuot ng sapatos, at sabay kaming bumaba sa malawak na espasyo sa ibaba ng aming kondo para magsanay. Sa simula ng training, inutusan ko siyang mag-warm up, i-stretch ang kanyang mga kasukasuan, at tumakbo ng 5 ikot sa paligid para uminit ang kanyang katawan. 2 ikot pa lang, hingal na si Paulo, namumutla at walang tigil sa pagrereklamo ng pagod. Humawak siya sa isang bench at sinabing bilang isang office worker, mahina ang kanyang katawan at hindi sanay sa matinding ehersisyo. Matiyaga kong ipinaliwanag na ang martial arts ay nangangailangan ng pisikal na lakas. Kung walang tibay, hindi ka makakaatake o makakadepensa ng epektibo. Pinilit ko siyang tapusin ang warm-up. Nagpatuloy si Paulo nang may pag-aatubili, halatang walang gana. Nang lumipat kami sa pagsasanay ng tindig, tinuruan ko siya ng tamang posisyon. Wala pang 1 minuto, nanginginig na ang kanyang mga binti. Nagsimula na naman siyang magdahilan kesyo masakit daw ang ulo niya dahil sa sikat ng araw o masakit ang likod niya dahil sa pagtulog sa sofa. Palagi siyang humihingi ng break at pasimpleng naglalaro sa kanyang telepono. Sa pagkakita sa kanyang katamaran at pag-iwas, napabuntong hininga ako. Ang isang tunay na mag-aaral ng martial arts ay dapat may disiplina, tiyaga, at diwa ng paglampas sa hirap. Wala si Paulo ng mga katang-iyang iyon. Nagpunta siya sa training hindi dahil gusto niyang magpalakas o matutong protektahan ang pamilya. Umaarte lang siya para suyuin ako at makabalik sa pagtulog sa aming kwarto. Ang kanyang panlilinlang ay kitang-kita sa bawat kilos niya. Natanto ko na sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pagiging tamad, makasarili, at kawalan ng respeto sa asawa ay nananatili. Diretsahan kong sinabi na tapos na ang training at umuwi na siya para magpahinga. Ang pagkadismaya ko ay lalong lumalaki. Ilang araw matapos ang nabigong pag-arte sa training. Noong Miyerkules ng hapon, pagka-uwi ko galing sa eskwelahan, nakita ko ang isang tumpok ng mga gamit sa gitna ng sala. Mga luma at malalaking bag, mga karton na tinalian ng straw, at ilang sako ng bigas at kamote. Habang nagtataka ako, lumabas ang ina ni Paulo mula sa kusina. Suot ang aking apron, at may hawak na sandok. Binati niya ako sa isang matinis na boses, at sinabing dumating siya mula sa probinsya para manatili sa amin ng ilang panahon at tingnan kung paano kami namumuhay. Agad kong inilapag ang aking bag, binati ang aking biyenan, at kinumusta ang kanyang biyahe. Si Paulo naman ay nakadekwatro sa sofa, nanonood ng TV, at halatang masaya. Hindi man lang niya ako sinabihan na darating ang kanyang ina. Ang biglaang pagdating niya ay nagparamdam sa akin na ang aking pribadong espasyo ay biglang sinakop. Mula sa unang hapunan, sinimulan na ng aking biyenan na magtatag ng kanyang kapangyarihan. Tiningnan niya ang mga inihanda kong pagkain at sinabing ang beef stir-fry ay masyadong magastos. Sa probinsya raw, gulay at tuyo lang ay sapat na. Sinisi niya ako sa hindi pagtitipid para sa hinaharap, hindi lang sa pagkain. Pinunan niya ang lahat sa bahay. Nagreklamo siya sa paggamit ko ng washing machine dahil magastos daw sa kuryente at tubig. At inutusan akong maglaba na lang gamit ang kamay. Pinunan niya ang amoy ng aking sabon. At pinilit akong gamitin ang sabon na dala niya. Ang pinakamasama ay ang ugali ni Paulo. Tahimik lang siyang kumakain at hinahayaan ang kanyang ina na husgahan at pakialaman ang lahat sa aming buhay. Tila nakahanap si Paulo ng isang matibay na kakampi. Nawala ang kanyang pagiging kimi. At tila nasiyahan siyang nakikitang pinapagalitan ako ng kanyang ina. Ang kanyang pagpayag ang nagsilbing gatong sa mapang-abusong kontrol ng kanyang ina sa aming sariling tahanan. Isang gabi ng weekend, nagpaalam si Paulo na makikipagkape sa mga katrabaho. Kami na lang ng biyenan ko ang naiwan sa bahay. Pagkatapos kong maglinis, naghanda ako ng tsaa at inalok siya. Inanyayahan niya akong maupo sa tabi niya. Naging seryoso ang kanyang mukha at nagsimula siyang magbigay ng sermon tungkol sa tungkulin ng isang manugang. Ikinuwento niya kung gaano kahirap ang buhay niya bilang manugang noon at kung paano siya nagtiis para sa kapayapaan ng pamilya. Pagkatapos, bigla niyang binanggit ang nangyari noong unang gabi namin sa bahay. Ikinuwento pala ni Paulo ang lahat
sa kanyang ina sa isang baluktot na bersyon, kung saan ako ay isang mabangis na asawa na nanakit ng asawa. Tiningnan ako ng aking biyenan at sinabi sa isang matinis na boses ang mga masasakit na salita. Ang lalaki raw ang haligi ng tahanan. Ang pagbabanta ni Paulo, gamit ang sinturon, ay normal lang daw. Ang pagdidisiplina raw ng asawa ay para turuan siyang maging mabuting may bahay. Inutusan niya akong humingi ng tawad kay Paulo. Ibigay ang lahat ng aking pera sa kanya at sundin ang lahat ng utos ng kanyang pamilya. Habang pinapakinggan ko ang kanyang mga baluktot na pangangatwiran, hindi ako nakaramdam ng galit kundi awa. Naunawaan ko na ang nakalalasong kaisipang ito ay malalim nang nakatanim sa kanyang isipan. Siya rin ay naging biktima ng patriarkal na sistema, ngunit sa halip na lumaban, pinili niyang tanggapin ito at ngayon ay ipinapasa sa akin. Walang saysay na makipagtalo sa isang taong sarado ang isip. Marahan kong itinaas ang tasa ng tsaa. Sumimsim at ngumiti ng bahagya. Magalang ko siyang sinagot nang hindi sumusuko. Sinabi ko na iba na ang panahon ngayon. Ang mag-asawa ay dapat pantay-pantay. Kung iginagalang ko ang asawa ko, dapat din niya akong igalang. Ang karahasan sa anumang anyo ay hindi katanggap-tanggap. Nagalit ang aking biyenan, pumasok sa kanyang silid, at malakas na isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa sala, at sa aking isipan, malinaw na ang mga desisyon na kailangan kong gawin. Noong linggo, para makaiwas sa nakakasakal na kapaligiran sa apartment, umuwi ako sa Laguna sa training hall ni tatay. Pagpasok ko pa lang sa pamilyar na lugar, ang amoy ng pawis at kahoy ay nagbigay sa akin ng ginhawa. Pahinga sa training hall. Kaya't si tatay lang ang nandoon, mag-isang naglilinis ng mga sandata. Nakita niya akong dumating, tumigil, at nagpunas ng pawis. Naghanda si tatay ng malamig na tubig, at naupo kaming dalawa sa ilalim ng beranda. Hindi siya nagtanong ng marami. Pinagmasdan lang niya ang aking mukha. Tumayo siya, kumuha ng isang lumang espadang kahoy na gamit sa pagsasanay. Ito ang paborito niyang sandata. Inilapag niya ito sa mesa, at nagsalita sa isang kalmadong boses. Itinuro niya na, ang isang martial artist ay hindi nagdadala ng sandata para maghanap ng kalaban o magyabang. Ang espadang kahoy na ito ay walang talim. Ngunit ang lakas nito ay nasa panloob na kapangyarihan at determinasyon ng may hawak. Ganoon din sa buhay. May mga laban na hindi natin kailangang salihan. Kapag kaharap mo ang isang taong makitid ang isip, makaluma, at walang intensyong umunawa, ang pakikipagtalo ay pagbababa lamang sa iyong sarili at pag-aaksaya ng lakas. Tiningnan ako ni tatay sa mata at ipinaalala ang pangunahing aral ng isang mandirigma. Kapag natukoy mo na ang pagkatao ng isang tao ay hindi na magbabago, dapat kang matutong umatras sa tamang oras para protektahan ang iyong dignidad. Ang pag-atras ay hindi kahinaan, kundi isang estratehikong hakbang para sa isang mas magandang kalayaan. Pinayuhan niya akong huwag subukang ayusin ang isang punong bulok na ang ugat. Kung ang kasal na ito ay nagdudulot lamang ng sakit at kawalan ng respeto, may karapatan akong lisanin ito. Ang bahay na ito at ang training hall ay laging magiging lugar kung saan ako maaaring bumalik. Ang malalim na mga salita ni tatay ay parang isang ilaw na nagpawi sa lahat ng aking pag-aalinlangan. Alam ko na ang susunod kong gagawin. Pagbalik ko sa Maynila, mas matatag na ang aking isipan. Ngunit ang aking pasensya ay umabot na sa hangganan. Noong Martes, maaga akong natapos sa pagtuturo, dumaan sa grocery, at umuwi. Pagbukas ko ng pinto ng aming kwarto, natigilan ako sa aking nakita. Ang mga pinto ng aking aparador ay nakabukas. At lahat ng aking damit ay nakakalat sa kama. Ang aking biyenan ay nakatayo sa tabi. May hawak na isang malaking itim na plastic bag. Inilalagay niya ang aking mga sportswear at mga bestida sa trash bag. Nang makita niya ako, hindi siya tumigil. Bagkus ay lalo pang nag-ingay. Pinuna niya ang aking mga damit na masyado raw makulay at hindi angkop sa isang babaeng may asawa. Pinipilit niya akong magsuot na lang ng maluluwag at madidilim na damit. Ang kanyang panghihimasok sa aking personal na gamit
ay nagpaalab ng aking galit. Lumapit ako, hinablot ang plastic bag mula sa kanyang kamay, at nagsalita. Ito po ang pribado kong espasyo. Ang mga damit na ito ay binili ko gamit ang sarili kong pera. Wala kayong karapatang itapon ng mga ito. Nang makita niya ang aking reaksyon, nagsimula siyang umarte. Umupo siya sa kama, pumapalakpak, at nagsimulang umiyak ng malakas. Nagreklamo siya na inaapi siya ng kanyang manugang. Sakto namang dumating si Paulo mula sa trabaho. Nang marinig niya ang ingay, pumasok siya sa kwarto. Nang hindi man lang nagtatanong, agad siyang pumanig sa kanyang ina. Tinuro niya ako at tinawag na bastos at walang modo dahil pinaiyak ko raw ang kanyang ina. Inutusan niya akong lumuhod at humingi ng tawad. Habang pinapanood ko ang kanilang pag-arte, nanlamig ang aking puso. Ang pagkadismaya ay umabot na sa sukdulan. Hindi ako umiyak o nagsalita. Naalala ko ang sinabi ni tatay na huwag makipagtalo sa mga taong hindi marunong umintindi. Tahimik kong binuksan ang aparador, kinuha ang isang malaking maleta at inilagay ang ilang mahahalagang gamit. Kinuha ko ang aking unan at kumot at tahimik na lumabas ng silid. Iniwan ang mag-inang nakatulala. Natulog ako sa sofa. Opisyal na pinuputol ang lahat ng komunikasyon sa kanila. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang hudyat ng pagtatapos ng lahat ng pagsisikap na isalba ang nabubulok na kasal na ito. Mula noong araw na iyon, ang hangin sa apartment ay naging mabigat at malungkot. Itinuring kong parang hindi sila nag-exist. Umaalis ako ng maaga at umuuwi ng gabi na. Kumakain ako sa labas at nililinis lang ang aking espasyo sa sofa. Ang biyenan ko, sa una, ay nagdiwang dahil pinalayas daw niya ang matigas na ulong manugang. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. Nang wala nang nag-aasikaso sa bahay at gumagastos, ang bigat ay napunta kay Paulo. Nagsimulang maubos ang pagkain at naging simple na lang ang kanilang mga ulam. Sa halip na suriin ang problema, sinimulan niya akong atakihin sa ibang paraan. Patuloy niya akong pinipilit na magkaanak na. Sa tuwing dadaan ako, sinasadya niyang magparinig. Sinabi niya na malas daw ang anak niya dahil nakapag-asawa ng isang babaeng baog. Sinabi pa niyang ang mga babaeng nagma-martial arts ay nagiging baog. Nangingiti na lang ako sa aking isipan. Ang kanyang makalumang pag-iisip ay malalim na nakaugat. Si Paulo naman ay sang-ayon lang. Ngunit umiiwas sa aking tingin. Isang gabi, malakas ang ulan, at umuwi si Paulo na basang-basa. Inilapag niya ang kanyang bag at cellphone sa mesa, at dumiretso sa banyo. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Sa kadiliman, nabasa ko ang mga mensahe sa screen. Ang nagpadala ay nakasave bilang Hana. Bakit hindi mo ako sinundo? Tanong sa unang mensahe. Ang pangalawa, naayos mo na ba yang asawa mong promdi? Ang pangatlo, ay may kasamang heart emoji. Biglang kumabog ang dibdib ko. Ang aking kutob bilang babae at bilang isang martial artist ay nagsasabing may mas malaking sikreto sa likod ng lahat ng ito. Ang pangalang Hana ay hindi isang ordinaryong katrabaho. Sila ay nag-uusap tungkol sa akin nang may pangungutya. Napatayo ako. Ang aking mga kamay ay kumuyom. Huminga ako ng malalim. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Kinabukasan, araw ng Sabado, may ugali si Paulo na matulog ng tanghali tuwing weekend. Gabi pa lang, sinadya kong tingnan ang kanyang password habang naglo-load siya. Ang password niya ay ang kanyang kaarawan. Napakadaling hulaan para sa isang taong nag-aakalang matalino siya. Habang nasa palengke ang kanyang ina, dahan-dahan akong pumasok sa kwarto. Mahimbing siyang natutulog. Kinuha ko ang telepono at binuksan ito. Hinanap ko ang pangalang Hana. Ang mga nabasa ko ay nagdulot sa akin ng pagkabigla, galit at sukdulang pandidiri. Ang kanilang usapan ay nagsimula pa bago kami ikasal. Si Hana ay isang bagong katrabaho ni Paulo. Nagkaroon sila ng lihim na relasyon, ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang kanyang pisikal na pagtataksil, kundi ang kasamaan ng kanyang kaluluwa. Binasa ko ang mga mensahe noong malapit na kaming ikasal.
Ipinagtapat ni Paulo kay Hana na hindi niya ako mahal. Pinilit lang daw siya ng kanyang pamilya na mag-asawa. Ipinagyabang niya ang aking background bilang martial artist. Inilarawan niya ang kanyang masamang plano. Ang pasukuin ng isang malakas na babae, wasakin ang kanyang dangal, at gawin siyang isang maamong tupa. Plinano niya ang lahat. Magpapanggap na mabait bago ang kasal. At pagkatapos ay gagamit ng dahas para disiplinahin ako. Nangako siya kay Hana na kapag napasuko na niya ako at nakuha ang aking sahod, magkakaroon siya ng pera para sustentuhan si Hana. Habang binabasa ko ito, naninikip ang aking dibdib sa galit at pandidiri. Isa pala akong tropeyo sa kanyang paningin. Isang paraan para palakasin ang kanyang may sakit na ego. Nanginginig ang aking mga kamay sa galit. Muling umalingaw-ngaw ang mga salita ni tatay. Ang martial arts ay nagtuturo ng pasensya. Ngunit hindi ng pagtitiis sa kasamaan. Kalmado kong kinuha ang aking telepono. At kinuna ng litrato ang lahat ng ebidensya. Pagkatapos, ibinalik ko ang telepono niya sa dati nitong lugar. Oras na para tapusin ang larong ito. Noong linggo ng gabi, habang kumakain ng prutas ang mag-ina sa sala, nagpasya akong ilabas ang lahat. Dala ko ang isang folder ng mga dokumento. Inihagis ko ang mga papel sa mesa. Nagulat ang kanyang ina. Sumimangot si Paulo. At tinanong kung ano na namang kabaliwan ang ginagawa ko. Itinuro ko ang unang pahina at sinabing basahin niya. Nang makita niya ang mga nakaprint na screenshot ng mga text message, namutla siya at hindi makapagsalita. Kinuha ng kanyang ina ang mga papel at, kahit malabo ang mata, nakita niya ang mga mensahe. Sa halip na magalit sa anak, ako pa ang binalingan ng kanyang ina. Normal lang daw sa mga lalaki ang maglibang. Kasalanan ko raw kung bakit naghanap ng iba. Si Paulo, ang pagtingin ko raw sa cellphone ng asawa ko ay tanda ng pagiging selosa. Natawa ako ng mapait. Tiningnan ko sila at sinabing hindi ako narito para makipagtalo tungkol sa pagpapatawad. Ang pagtataksil ay isang bagay, ngunit ang planong sirain ang dignidad ng isang tao ay sukdulan ng kasamaan. Tiningnan ko si Paulo at binigyan siya ng ultimatum. Ihanda mo ang iyong sarili. Bukas, magsasampa ako ng kasong vow. Violence against women and children laban sa iyo. At kukuha ng protection order para palayasin ka sa bahay na ito. Isasama ko na rin ang pag-file ng annulment. Kung hindi ka makikipagtulungan at ibibigay ang lahat ng kondisyon ko, dadalhin ko ang lahat ng ebidensyang ito sa pulisya at sa HR ng kumpanya ninyo. Tiyak na makukulong ka at mawawalan ng trabaho. Ang banta na ito ay tumama sa kanyang pinakamalaking kahinaan, ang kanyang reputasyon. Yumuko siya, talunan. Tumahimik na rin ang kanyang ina. Nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon mula nang ikasal kami, dahil sa takot sa kasong VAWC at sa posibilidad na makulong at mawalan ng trabaho. Napilitan si Paulo na makipag-ayos sa labas ng korte. Pagkatapos ng 3 linggo, nagharap kami kasama ang aming mga abogado para sa pinal na kasunduan. Dumating si Paulo kasama ang kanyang ina. Mukhang pagod at wala na ang dating yabang. Sa halip na aminin ang kanyang kasalanan, sinubukan pa rin ni Paulo na humingi ng hatian sa ari-arian sa pamamagitan ng kanyang abogado. Inilabas niya ang isang listahan ng lahat ng kanyang nagastos, mula sa mga regalo sa kasal hanggang sa pamalengke. Hinihiling niyang bayaran ko ang lahat at iwanan ko ang apartment. Inakala niyang papayag ako para lang makalaya. Kalmado kong hinintay na matapos siya. Pagkatapos, ipinakita ko sa kanyang abogado ang mga bank statement na nagpapatunay na ninakaw niya ang aming joint savings at ipinadala kay Hana. Ang halaga ay mas malaki pa kaysa sa hinihiling niya. Pagkatapos, ipinarinig ko ang isang recording mula sa isang maliit na kamera na inilagay ko sa sala. Rinig na rinig ang kanyang mga banta. Noong unang gabi, ang sarili niyang abogado ay napailing at tumitig kay Paulo nang may pagkadismaya. Binalaan niya si Paulo na kung itutuloy ko ang kasong kriminal na VAWC sa korte, siguradong makukulong siya at walang laban dahil sa bigat ng ebidensya. Namawis ng husto si Paulo.
Ang kanyang kasakiman ay dinurog ng aking paghahanda at lohika. Wala siyang nagawa kundi pumirma sa kasunduan na isuko ang apartment, ibalik ang pera, at nangakong hindi haharangan ang isasampa kong annulment. Habang hawak ko ang pinirmahang kasunduan palabas ng law office, ang langit sa Maynila ay napakalinaw. Kahit alam kong matatagalan pa bago formal na matapos ang proseso ng annulment sa korte. Sa puso ko, ay ganap na akong malaya. Huminto ako sa tabi ng isang puno. Kinuha ko ang aming marriage certificate at dahan-dahan itong pinunit. Inihagis ko ang mga piraso sa basurahan, kasama ang lahat ng bigat na dinala ng pangalang Paolo at ng kanyang pamilya. Hindi ito paghihiganti, kundi isang ritual ng pagpapalaya. Bumalik ako sa apartment, na malinis na dahil nakaalis na sila. Isinauli ko ang susi at lumipat sa isang mas maliit, ngunit mas maliwanag na apartment, malapit sa aking paaralan. Bumalik ako sa aking abala, ngunit malayang buhay. Tuwing weekend, umuuwi ako sa Laguna. Ngumingiti ang aking mga magulang. Kapag nakikita nila akong payapa, tumango ang aking lolo. Nag-mature ka na, sabi niya. Hawak ko muli ang aking tsako. Ngunit ngayon, ang bawat pag-ikot ay hindi na para sa depensa, kundi isang pagdiriwang ng isang kaluluwang nakahanap muli ng balanse. Ang kwento ko ay kumalat. Ibinahagi ko ito hindi bilang isang hinaing, kundi bilang isang aral. Maraming babae ang nag-message sa akin. Nagbabahagi ng kanilang sariling mga kwento ng pagtitiis. Pinayuhan ko silang maging matapang. Ang kaligayahan ay hindi umuusbong sa lupain ng pang-aabuso. Ang buhay ko, bilang isang babaeng mula sa pamilya ng mga mandirigma, ay dumaan sa isang malaking bagyo. Ngunit pagkatapos ng bagyo, ang puno ay hindi nabuwal. Sa halip, ang mga ugat nito ay lalong lumalim, at ang mga sanga ay mas yumabong. Naniniwala ako na kapag pinahalagahan natin ang ating sarili, lahat ng sugat ay maghihilom at magbibigay daan sa isang mas maliwanag na hinaharap. Minamahal na tagapakinig, ang kwento ni Althea ay nag-iiwan sa atin ng malalim na pagninilay. Ipinapaalala nito na ang kasal ay hindi isang laro kung saan ang kahinaan ng babae ay ginagawang tropeyo. Ang tunay na kaligayahan sa pamilya ay nakasalalay sa pagmamahal, paggalang, at pagkakapantay-pantay. Ang pagpaparaya ay isang magandang katangian, ngunit ang bulag na pagtitiis sa pang-aabuso ay pagpayag sa kasamaan. Ang bawat babae ay kailangang magkaroon ng lakas ng loob na protektahan ang kanyang sarili. Huwag matakot na iwanan ang mga bagay na hindi karapat-dapat. Dahil bawat isa sa atin ay may karapatang mahalin, igalang, at isulat ang sarili nating masayang kwento.